tayo po isanda na, tayo lahat ay magpugis sa Panginoon. Alam ko, nag-uuma po yung kagalakan natin na mapupurihan at masampa at mapapurihan at maitaas ang ating pong Panginoon. Amen? At tayo pumalakpak, gusto mo tayo magkakayan. Kamayan po natin ang bawat isa sa Panginoon. Puso'y napuno na kasiyahan, walang katulad, parang naalala ang pag-ibig mo. Ako'y sinulong na nagpupunin sa'yo. Isa pa ang umapagdala. Puso'y napuno na kasiyahan, walang katulad, parang naalala ang pag-ibig mo. Ako'y umulong na nagpupunin sa'yo. Ay buti-buti mo, ay buti-buti mo na aking bawat araw. Ang pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Dahil ikaw ang minsan pa ang natin sa Panginoon. Dahil umapagdala sa ibang puso. Puso'y napuno ng kasiyahan, walang katulad, parang naalala ang pag-ibig mo. Ako'y lumulong na nagpupunin sa'yo. Minsan mo na bumaba, nagpapagdala. Puso'y napuno ng kasiyahan, walang katulad, parang naalala ang pag-ibig mo. Nagpupunin sa'yo, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo na aking bawat araw. Ang pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Dahil ikaw, oh, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo na aking bawat araw. Ang pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Dahil ikaw, ako'y nakakataon, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo na aking bawat araw. Ang pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Dahil ikaw ang awit ko, dahil ikaw ang awit ko, dahil ikaw ang awit ko, dahil ikaw ang awit ko. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Habang tayo po ay nakapikit, pag-isalan po natin ang awit, sabayan po natin. Sa piling ang Panginoon, sabi nga lahat
ng pangamba, lahat ng hirap, pasakit, ay pawang malulunasan. Yes, Lord. Dahil alam po natin ang Diyos ang siyang nagbibigay nito. Kung tayo po ay patuloy ng aasa at magtitiwala po sa kanyang kapangyarihan. Napakahalaga po ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam po natin, kung ito po'y lagi po natin kaakibat sa buhay natin, mangyayari po ang lahat ng ating pong ninanais dahil ito po yung kalooban ng Panginoon. Panginoon, lagi po kami lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, sa buhay, Yes. na wala pong sawa na iyong pinapahiram sa amin. Pagamat kami po ay maraming pagkukulang, maraming pagkakasala na nagagawa po sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil Yes, Lord. nandiyan po yung pangunawa niyo, nandiyan po yung pagkalinga niyo, Panginoon. Salamat po dun sa liwanag na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Dahil kami po ay minsan, Panginoon, ay nararating namin yung kadiliman, Panginoon. Pero naniniwala po kami, kung kami po ay patuloy na sisikap, nagagawa po ng ayon dun sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya yung pwersa, yung lakas ng sanlibutan at higit po ng aming po mga sarili. Yes, Lord. Panginoon, salamat po dahil nandiyan po yung Espiritu Santo na siya pong katuwang po namin. At nawa, Lord, ay huwag po ito mawala po sa aming Panginoon. Yes, Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong mangahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang hindi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo, at pangako ko. Minsan pa natin awin sa Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manais sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang hindi ko. Ang sambahin ka ang siyang hindi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, Panginoon, sa piling mo, napapawian ang maganda. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Sa piling mo, lahat ay umahal. Sa piling mo, patuloy po natin ang higit sa Panginoon. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang hindi ko. Ang sambahin ka ang siyang hindi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo, napapawian ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa.
siya ang makakatiyak ng kaligtasan ng kaluluwa. Ito naman po ang ating pong sinisikap, yung kaligtasan po ng ating tig-iisang kaluluwa. Basahin na po natin ang ating material verse na salita po ng Panginoon. Mababasa po natin sa aklat ng Hebrews sa chapter 11 sa verses 6 and 7. Aklat po ng Hebrews sa chapter 11, 6 and 7. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, sinuwe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Nasa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Mapagpala po tayo ng salita po ng Diyos na ating nabasa at ngayon po'y ating pong pag-aaralan. Ang makakatiyak sa kaligtasan ng kaluluwa. Napakaliwanag po dito, mga kapatid, in-emphasize yung pananampalataya. Yung pananampalataya, mga kapatid, ay napakahalaga po sa atin. Ano man pong gawin natin, mga kapatid, na wala tayong pananampalataya, hindi po matutuwa ang Diyos sa atin. Kaya mahalaga po ang pananampalataya. Papaano po, mga kapatid, gagawa sa atin ang pananampalataya? Napakahalaga nitong ating pag-aaral. Ang halimbawa po, mga kapatid, ay si Noe na naligtas po. At ganun din, mga kapatid, ang kinakailangan po natin gawin at mangyari po sa atin, mga kaluluwa. Okay, mga kinakailangan mangyari sa tao. Para, mga kapatid, tayo po ay makatiyak ng kaligtasan po ng ating kaluluwa. Unang-una, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kasi, Revelation sa chapter 21 verse 8, ang sabi niya, sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. So, mahalaga, mga kapatid, yung pananampalataya. Yung pananampalataya, mga kapatid, ay walang kwenta kung hindi po natin nasusunod yung salita ng Diyos. Kasi mayroon pong pananampalatayang kagaya ng paniniwala ni Satanas. Si Satanas ay may pananampalataya din sa Diyos, pero hindi po siya tumatalima. Kaya walang kwenta ang pananampalataya ng isang tao kung hindi po natin na isasagawa ang aral po ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos po yun. Okay, mga kapatid, basahin nga natin ginamit sa Acts chapter 15 sa verse 9. Pasensya na kayo, mga kapatid. Pag ginano ko po kasi yung Tagalog, English ang lumalabas eh. Wala akong magpapaulit-ulit ko na, kaso English talaga ang lumalabas. Ang sabi diyan sa kanyang salita, sa aklat ng Gawa sa chapter 15 verse 9, sabi po dito, at hindi niya tayo itinangi na higit sa kanila. Na nilinis ang kanilang puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala pong kaibahan, mga kapatid, Hudyo at Griego. Wala pong distinction, mga kapatid, kung tayo'y mayaman, kung tayo po ay mahirap. Kundi mahalaga ang pananampalataya upang malinis ang ating mga puso sa mga kasalanan. Kasi lahat ng ating nagagawa, nakukumit na kasalanan ay nanggaling sa ating puso. Yan ang sinasabi ng aklat po ng Mateo sa chapter 15, verse 8 and 9. Marcos sa chapter 7, 19 hanggang 23. Mahalaga po ang pananampalataya. Kasi sabi diyan, and he made no distinction between us and them, purifying their hearts by their faith. Napakahalaga ng ating pananampalataya. Personal na pananampalataya natin sa Panginoon. Okay, next tayo na balik na natin doon. Yan, mga kapatid, una, pananampalataya sa salita ng Diyos. Kailangan naniniwala tayo sa salita po ng Panginoon, yung paniniwala rin natin sa Panginoong Hesukristo. Mayroon pong mga maling paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kasi karamihang paniniwala po ng iba, mga kapatid, ay hidwa.
Bakit? Ang paniniwala po nila sa Panginoong Kristo, si Kristo ay tao. Isa pa, ang paniniwala po ng napakarami pong Kristiyano, mga believers, mga born again, si Kristo at ang Ama ay pantay. Hindi po? So, makikita natin, dapat ang paniniwala natin sa ating pong Panginoon ay biblical. Yung paniniwala natin na ang Panginoong Kristo ay hindi higit sa Ama. Yung paniniwala natin sa Diyos. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Sa aklat ng John chapter 14 verse 1, ang sabi po ng Panginoong Kristo ay ganito, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos." Yung sinasabi pong Diyos dito, ang Panginoong Kristo. Kailangan mayroon tayong pananampalataya sa Panginoong Kristo, and then ang sabi po ng Panginoon o sa Ama, sabi diyan, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos." Ito po ay sa Ama. And then ang sabi po niya, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yung paniniwala po natin sa Panginoong Kristo. Okay, bilisan ko po, medyo mahaba ito, mga kapatid. Ilang ata ito, nasa 30 plus ito. Okay, mga kapatid, let us see yung paniniwala po natin sa Diyos Ama. Okay, pangalawa, mga kapatid, pagkaunawa sa mga hula. Sabi ng salita ng Panginoon, sa pananampalataya ni Noe nang siya'y pagpaunawaan. Mahalaga, mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya, ay maunawaan natin yung hula ng Diyos. Kasi napakahalaga po maunawaan po natin yung hula. Ano po ang mga hula? Ito po yung mga mangyayari na itinakda ng Diyos sa kapanahunan. Sa aklat, mga kapatid, ng Daniel sa chapter 12, ang sabi po ng Diyos kay Daniel, sabi niya, tatakad mo ang mga salitang yan sapagkat nakatakda sa panahon ng kawakasan. Mayroon pong mga hinula sa Biblia na nakatakda talaga sa kawakasan. Sa ibang salita, bago bumalik ang Panginoong Kristo. Basahin nga po natin yan, mga kapatid. May mga bagay na itinakda ng Panginoon sa huling panahon, at tayo po, mga kapatid, ay nasa huling panahon. Magmula po ng ibagsak ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga alagad, sa mga apostol, ay nagumpisa na po ang huling araw. Kaya dito sa salita ng Diyos, makikita natin, sa Daniel sa chapter 12, makikita po natin ang salita po ng Panginoon. O basahin po natin, kasi karamihan po dito sa Book of Daniel ay prophecy o hula. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Daniel sa chapter 12, sa verse 8, ang sabi niya sa kanyang salita, itaas natin, mga kapatid, sa verse 8, "At aking narinig, ngunit di ko naunawa." Narinig po ni Propeta Daniel, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, pero ang problema, hindi niya naunawaan. Kaya mahalaga, tayo pong may pananampalataya, maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, "At aking narinig, ngunit di ko naunawa. Nang magkagayon sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito?" Verse 9, "At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan." Yun po yung mga hula, mga kapatid, na inihula pa nung unang panahon, pero ang kaganapan ay sa ating pong kapanahunan. Yung fulfillment, ng hula po ng Panginoon, kailangan natin maunawaan po ito. Kailangan natin maintindihan, mayroon pong itinakda ang Diyos. Kasalita ng Panginoon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sa lahat ng bagay, sa silong ng langit ay mayroong kapanahunan. Mayroong takdang panahon talaga ang Diyos. Sa ibang salita, yung God timetable. Yung God timetable. Yung pong katakdaan po ng Panginoon na mangyayari sa ating pong panahon, kailangan nating maintindihan po yan, mga kapatid. Kaya mahalaga sa atin ito, ating pag-aaral. Pagkaunawa sa mga hula. Karamihan po, mga kapatid, ay nakahula po sa Biblia. Basahin na natin sa verse 9. Itaas ko na sa verse 10.
marami ang magpapakalinis at magpapakabuti. Ito isa sa kaganapan sa huling panahon. Marami ang magpapakalinis at magpapakabuti at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa kung bakit yung tao naging masama dahil hindi niya nauunawaan. Kaya mahalaga mga kapatid, maunawaan po natin yung nakasulat po sa Biblia. Kasi sa pag-aaral natin last Sunday mga kapatid, may taong nakakarinig ng salita ng Diyos pero hindi nila maiintindihan. Kaya kung ating pong maiintindihan, mauunawaan na isa tayo na kandidato po sa kaligtasan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, marami po mga kapatid sa masama ang hindi makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Mahalaga mga kapatid, maunawaan natin. Bakit nakapag-respond si Noe, mga kapatid? Dahil naunawaan po niya. Ano po ang ipinaunawa ng Panginoon sa kanya? Yung hindi pa nakikita. Basahin nga natin ng Leon. Napakahalagang maintindihan po natin ito. Hebrews chapter 11 verse 7. Sabi niya, sa pananampalataya, si Noe ng pagpaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ang pananampalataya ay pag-asa natin sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yung totoong pananampalataya, mga kapatid, hindi pa nangyayari, pinapaniwalaan natin. Yan po yung evidence, na tayo po ay naniniwala sa Diyos. Hindi pa natin nakikita, naniniwala na tayo. Amen. Kagaya sa panahon ni Noe, sinabi po ng Panginoon, magpapasapit siya po ng baha. Marami pong tao ang hindi naniwala. Sila po yung mga taong napahamak. At kung hindi tayo maniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita, isa tayo sa mapapahamak. Mahalaga maunawaan natin, sa pananampalataya ng si Noe ay pagpaunawaan hindi ng pastor, kundi ng Diyos. Tayo ay binibigyan ng spiritual understanding. Alam niyo po, ang pinakamalaking krisis sa mundo, hindi po yung kahirapan. Yung pong mga pandaraya at pangliligaw ni Satanas sa pamamagitan ng mga maling aral at katuhuan. Kaya po, yan po yung isa sa pinakamahirap sa ating panahon. Kasi sabi ng salita ng Diyos, lalabas sa mga bulaang guro, bulaang propeta, mangangaral sila at magtuturo ng masasarap na aral. Nakahayag din yan, Revelation sa chapter 8. Ang ipapangaral sa tao, yung pabor sa laman ng tao. Di natin sinasabi, mga kapatid, inaalis ang himala. Yang himala, mga kapatid, ay sa mga bata, sa espiritual. Kasi hindi yan, mga kapatid, katunayan na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Si Shadrach, si Meshach at Abednego, hindi mahalaga sila sa kanila kung sila'y paghimalaan ng Diyos o hindi. Sabi ng salita ng Panginoon, kung kami ay iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Pero, ang sabi niya, mayroong kaming Diyos. Ang aming Diyos na pinaniniwalaan ay makapagliligtas sa iyo. Pero kung hindi, kahit hindi maghimala ang Diyos, naniniwala tayo, we still believe there is God. Amen. Mayroong Diyos na hindi natin nakikita. May mga espiritu ang tawag Hudyo. Hudyo ang espiritu, mga kapatid. Basahin ko po yan. Sana hindi tayo ganito. Kasi kung tayo ay Hudyo, mga kapatid, hindi tayo maniligtas. Karamihan pong Hudyo, mga kapatid, ay hindi po kinalugudan ng Diyos. Basahin po natin sa salita po ng Panginoon. 1 Corinthians sa chapter 2. Makikita natin sa salita po ng Panginoon. 1 Corinthians sa chapter 1 rather. Sabi po diyan sa kanyang salita sa verse 22. 1 Corinthians chapter 1, 22. Ang mga Hudyo ay nagsisihingi ng tanda. Alam niyo po, ang mga Hudyo ang gusto nilang makita, laging himala. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon, hindi po gumawa ng himala ang Panginoon. Mateo sa chapter 13 sa kanila. Alam niyo po ang ginawang pinakamalaking himala, mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ano ang sabi ng Panginoon? Isang lahing masama na humihingi ng tanda. Walang ibang gagawing tanda sa kanila, kundi ang tanda ni
Judas. Hindi po ni Judas. Ni Judas. Kaya sa salita ng Panginoon, yun yung pananampalataya. Kaya sa salita ng Diyos, ang pinakamalaking krisis ngayon sa ating panahon ay mga pangliligaw at pandaraya ng mga tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo ay nagsisihingi ng tanda. Alam niyo po kung bakit concerned sila sa mga tanda? Kasi sa signs and wonder, nagbibinipisyo ang katawan ng tao. Ano sabi ng Panginoon? Huminto na kayo sa paggawa nyo para sa pagkain na papanis. Gumawa kayo para sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sterling pa, galing po kami kay Tatay Edel ng isang araw. Ang sabi daw sa kasama natin, hintuan muna kami. Kahit hindi kami paghimalaan ng Diyos, mananatili na kami. Yun ang pananampalataya. Hindi natin kinakailangan na patunayan sa atin ng Diyos ang anuman. Kasi ang Diyos ay proven siya. Tried and true ang Panginoon sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Di natin inaalis ang himala. Mayroon pong himala. Pero ang himala, mga kapatid, ay sa mga bata sa espiritual. Kaya sa salita po ng Panginoon, hindi po lumalago yan sa espiritual ng mga ganon. So mga kapatid, sabi diyan, sa pananampalataya ng sinuwing pagpaunawaan ng tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Di ba ang himala, kailangan mo makita? Amen? Kailangan mo makita ang himala. Pero mga kapatid, kahit hindi po maghimala ang Panginoon, we still believe there is God. Totoo ang Diyos at sa kanyang salita. Sabi ng salita ng Panginoon, sa pananampalataya, sinuwe ng pagpaunawaan sa mga bagay na di pa nakikita. Mga kapatid, kailangan maintindihan natin, maunawaan natin yung mangyayari, mga kapatid, na hindi pa natin nakikita. Kailangan natin maunawaan yan. Okay, next slide. Ano po yan, mga kapatid? Yung pong itinakda ng Diyos yung malaking kapighatian, tribulation. Nalalapit na tayo sa malaking kapighatian. Mga kapatid, ang buhay ay hindi po paalwan, pahirap ito ng pahirap. Lalo po pag mangyari ito, si Putin ay nagbabala na siya sa mga world leader. Sabi niya, kung magkakampihan kayo, magpapakawala siya ng nuclear weapon. At pag nagkaroon ng nuclear war, sino ang talo? Mga tao. Lahat mamamatay. Kaya sa salita ng Diyos, kailangan ko lang po napanood ng isang araw. Ang sabi niya, nagbababala siya sa mga world leader. Kasama po doon ang Amerika at ang mga alay nito. Sabi niya, kapag hindi kayo hihinto, magpadala ng inyong support sa Ukraine, ay baka magkaroon ng nuclear war. Alam niyo po ang nuclear war? Nasa hangin po. Lason. Pag nasinghot po ito ng tao, lahat mamamatay. Hindi naman siguro agad mamamatay, magkakasakit. Kaya kung papansinin natin, mayroon pong tribulation, nakahula po sa Biblia. Di na dapat natin ipagtaka. Hindi na po mawawala ang digmaan. Hindi na po mawawala ang digmaan. Isa pong nakakaalarma sa akin, pati ang Amerika na raw, mga kapatid, ay gagawa ng isang makapangyarihang nuclear weapon. Kasi silang mga kapatid, nagpapataasan sila ng kanilang mga war weapon. At ang isang mapanganib ay ang nuclear. Lason po yan, mga kapatid. Wala pong barilan, wala pong mga kapatid, pasabugan po ng missile. Pero nasa airborne, yung pong lason, nasa hangin. Pag ating pong nahinga, mga kapatid, mamamatay ang mga tao. Talo ang mga tao. Kaya kung papansinin natin tribulation, di dapat natin yan, mga kapatid, ipagtaka. Dapat na iintindihan natin yan. So, next tayo namin. Ito po, yung dapat nating maintindihan, physical na kamatayan. Nakatakda sa atin, mga kapatid, yung physical na kamatayan. Pero sana, huwag naman doon sa nuclear war. Sana huwag naman. Mga kapatid, sa salita ng Panginoon, nakatakda talaga sa atin yung physical na kamatayan. And then, yung isa dapat nating paghandaan, pagbabalik ng Panginoon. Ano po, dapat maintindihan natin, yung pong nakatakda ng Panginoon sa darating na panahon, mangyayari at mangyayari ito. Ano po, yun nga po, matinding kahirapan, and then itong physical na kamatayan natin, nakatakda sa atin yan, mga kapatid. And then, letter C, pagbabalik ng Panginoon. Ang Panginoon ay babalik. Ang sabi ng salita ng Diyos, basahin nga natin ito. Sa John chapter 14, verses 2 and 3.
Medyo mahirap namin hanapin kasi marami. Kasalita ng Panginoon, sabi niya, ako'y paruroon sa bahay ng aking ama upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung kayo'y maipaghanda ko na, ay muli akong paparito upang kung saan ako, naroon kayo naman ay dumuon. So, ang pagbabalik ng Panginoon, ang isang purpose ng Panginoon sa kanyang pag-akyat, mga kapatid, ay paghanda tayo ng dakong kalalagyan. Pero, mga kapatid, dapat handa tayo, pag bumalik ang Panginoon, dapat tayong isama ng Diyos sa Kanya pong kaharian. Letter D, ito ang isang pinaka, mga kapatid, na dapat nating paghandaan, matuwid na paghuhukom ng Diyos. Mayroon pong reckoning time. Mayroong panahon na tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya, ang salita ng Panginoon yan po ay hindi natin nakikita. Pero nakatakda po yan. Kailangan natin maintindihan, kailangan natin maunawaan. Kung maiintindihan natin ang mga yan, maintindihan natin, mayroon pong malaking kahirapan. Mayroon po, mga kapatid, physical na kamatayan. Mayroon po, mga kapatid, pagbabalik ng Panginoon. Mayroon pong paghukom. Ano po ang outcome nito? Ano po ang resulta nito sa ating kaluluwa? Magkakaroon tayo ng takot. Pamay na rin natin kay Andre kanina. Magkakaroon tayo ng takot. Kailangan, mga kapatid, maunawaan natin ang mga bagay na nakatakda para magkaroon tayo ng takot. Maraming tao walang takot sa Diyos. Maraming taong hindi natatakot ang dahilan, wala pang pananampalataya, walang pagkaunawa. Kaya hindi natatakot. Basahin nga natin ito, Proverbs sa chapter 1 verse 7. Kawikaan sa chapter 1 verse 7, hindi ko ata na ilagay yan. Sabi ng salita ng Diyos, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Si Noe ay nagkaroon siya ng karunungan. Ang sabi diyan, Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ay pasimula. Diyan tayo nag-uumpisang matuto sa salita ng Diyos. Kaya sa salita ng Panginoon, sabi diyan, nang si Noe ay mayroong pananampalataya, pinaunawaan siya. Nang naunawaan niya, siya'y natakot. Ikaw ba naman? Marinig mo, mga kapatid, paunawaan mo may malaking kapigatian. Isa pong mga kapatid na event o pangyayari sa malaking kapigatian, hindi tayo makakabili. Hindi tayo makapagbebenta maliban na tayo ay magpatatak. Hindi tayo makakaabil ng anumang mga kapatid na bagay sa mundo unless we have the mark. Hindi ka makakapag-aral, hindi ka makakapagtrabaho, mga kapatid, maliban na lang kung tayo ay makikisa. Yung ating itong simbahan, isang araw ipapasarado po. Bakit? Mga kapatid, alam na naman, mali na ang aral, makikisa tayo. So magkakanya-kanya na tayo. Nakakatakot yan, mga kapatid. Kung maiintindihan lang natin, mga kapatid, yung kamatayan ay dumarating sa tao nang hindi alam. Matatakot tayo. At kung maunawaan natin ang Panginoon, babalik. Matatakot tayo at kung mayroong matuwid, mga kapatid, na paghukom sa salita po ng Panginoon, ganito ang ating pong magiging response, yung pagkatakot natin. Kasi, yun pong ang tawag, banal na takot sa Diyos. Ano po, mga kapatid, ang outcome o resulta sa ating pagtayo po may banal na takot sa Panginoon. Sabi diyan sa kanyang salita, sa aklat ng Awit, chapter 56, verse 3, sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Lumalapit tayo sa Diyos. Nagpapasakop tayo sa Diyos. Susunod tayo sa Diyos. Bakit? Nagkaroon tayo ng takot. Kagaya po ni Noe. Okay, alam mo naintindihan natin yan. Next tayo na next. And then, kung nauunawaan na natin, maghahanda talaga tayo. Ano po? Kung nauunawaan natin, natakot tayo, maghahanda talaga tayo. Kaya sa salita ng Panginoon, alam niyo po, pag nagkakaroon po ng nakaraan lang mga kapatid na balita, magkakaroon po ng nuclear war, marami po nagpanic buying. Marami pong namalengke. Sa ibang bansa, mga kapatid, ang mga supermarket, mga kapatid, nagsuguran ng mga tao, naubos po ang mga produkto. Dahil, silang gusto nilang maghanda. Kaya sa atin, kung tayo ay matatakot, mga kapatid, paghahandaan natin yung mga yan. Paghahandaan po natin ang mga yan.
Okay, ito yung dapat nating katakutan, no? Matakot tayo sa palo ng Diyos. Matakot tayo sa palo ng Diyos. Siyempre, pag matigas ang ulo mo, papaluin ka ng Diyos. Pag hindi ka sumusunod at ikaw yung nag-backslide, susumpain ka ng Diyos. Dalawa po ang nasa ilalim ng sumpa. Yung mga unconverted at saka backslider. Yan pong wala pa sa Panginoon at wala na sa Panginoon. Dalawa yan. Ano po? Ang nasa ilalim po ng sumpa ay ang mga wala pa sa Panginoon, unconverted, and then yung wala na sa Panginoon, backslider. Ito po yung mga taong tumalikod. And then ang isa pa dapat natin katakutan, yung galit ng Diyos. Sa aklat ng Revelation 16, mayroong wrath of God. Mayroon pong galit at puot ang Diyos. Makikita natin sa aklat ng Romans sa chapter 5, verse 8 up to 10, ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay para po tayo po ay iligtas sa galit ng Diyos. Sino ang kinagagalitan ng Diyos? Yung mga taong sinasawatan nila ang salita ng Diyos. Nilalabanan nila ang salita ng Diyos. Nagagalit po ang Diyos sa mga ganon. Romans sa chapter 1, verse 18. Kaya sa salita ng Diyos, yung matakot tayo sa galit ng Diyos, at higit sa lahat, matakot tayo sa parusa ng Diyos. Okay, number 4, paghahanda. Basahin lang natin ito na Mateo 24, nabasa na ito kanina ni Kuya Nunoy. Mateo 24, verse 43 hanggang 44. Pasensya na ulit kayo, mga kapatid. Paulit-ulit kong nilalagay pag naka-Tagalog, biglang lang i-English. Siguro gusto lang mga kapatid na matuto tayo sa English. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ngunit alamin ninyo ito. Sabi niya, kung nalalaman ng puno ng sambahayan ang oras na darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya hahayaang sirain ang kanyang bahay. Sabi sa salita ng Diyos. And then, ang sabi niya, kaya nga maghanda kayo. Sabi niya, therefore, be ye ready. Kailangan, mga kapatid, maghanda tayo. Hindi natin alam eh. Amen. Wala pong petsa, mga kapatid, na sinabi ang Diyos kung kailan tayo mamamatay. Amen. May nakalagay bang petsa? Sa salita ng Panginoon, hindi natin alam yung kamatayan. Talagang darating sa atin yung kamatayan, mga kapatid. Sabi niya, ang pagdating ng Panginoon ay isa yung physical na kamatayan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, hindi natin alam. Kaya ang kailangan natin gawin, maghanda tayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo iniisip. Sabi ng salita ng Panginoon, mahalagang tayo ay maghanda. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi natin alam. Mabuti kung alam natin, mga kapatid, makakapaghanda tayo. Pero sabi niya, kung nalalaman lamang, mayroon pa subali. Hindi natin alam. Kaya sabi diyan, sa kanyang salita, yamang hindi natin alam kung kailan mangyayari yan, yung malaking kapighatian, yung physical na kamatayan, yung pagdating ng Panginoon, and then yung eternal judgment, hindi natin alam yan. Kaya kailangan maghanda tayo. Basahin natin, Kawikaan sa chapter 16, verse 1. Sabi niya, ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, responsibilidad natin. Ang ginagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, pinapaunawa sa atin. Diyos pa ba ang maghahanda sa atin? Diyos pa ba? Ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid, pinapaunawa. Kagaya ng ginawa, mga kapatid, kay Noe. Nang siya'y pagpaunawaan ng Diyos, ano ang ginawa niya? Siya'y naghanda ng daong para sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. So, kailan tayo maghahanda? Pag tayo, mga kapatid, nakaunawa. Pag tayo nakaunawa, magre-resulta ito sa atin ng takot. At kung tayo ay natatakot, hindi na ang Diyos ang dapat naghahanda. Responsibilidad natin yan. Sabi ng salita ng Panginoon, Kawikaan 16, verse 1, ang paghahanda ng puso ay ukol sa tao. Kailangan maghanda tayo. Winarning na tayo ng Diyos, pinaalam sa atin ang ibig sabihin, ang Diyos pa ang maghahanda para sa atin, abusado naman tayo pag gano'n. Kaya, sa salita ng Panginoon, parang ganito, may mga anak na pupunta sa simbahan o ginagayak na ng magulang yung kanilang damit. Ibig sabihin, sila pa ang papakainin pa, liliguan pa. Responsibilidad na yan. Kaya sa atin, mayroon tayong responsibility, mga kapatid. Maghanda tayo kasi hindi po natin alam. Ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon.
Kung tayo ay naghahanda, mga kapatid, of course, tutulungan tayo ng Diyos. Pero kung tayo po, mga kapatid, di naghahanda, alangan tulungan tayo ng Diyos, pinagpaunawaan na nga tayo. Okay, next time. Medyo may kabaan po ito, mga kapatid. Ano-ano ang dapat paghandaan ng tao? Lagi kong tinatanong ko yung Alvin si Karen. Karen, kailan ba tayo maglalakad? Natanong ko si Ate Gemma, kailan ba yan? Naiinit na kami. Gusto na namin, kumain ng masarap. Kailan ba yung Brad? Walang masama. Sabi ni Ate Gemma, naghahanda pa raw si Alvin. Tama din, mga kapatid. Maganda. Ang pagpasok kasi sa pag-asawa is hindi po isang simpleng bagay yan, mga kapatid. Pero hindi po kasama yan dito sa ating pag-aaralan. Pero dapat din, ito kasi mga kapatid, yung pinakamahalaga na dapat natin paghandaan. Okay, ano-ano ang dapat natin paghandaan? Sabi ng salita ng Diyos, ano-ano ang dapat natin paghandaan? Hindi po natin alam, mga kapatid, yung dapat natin paghandaan. Sa salita ng Panginoon, may mga bagay na hindi natin alam pero dapat paghandaan natin. Ano po ito, mga kapatid? Kapighatian kahirapan. Mayroon pong kahirapan, mayroon pong kapighatian tayong mararanasan. Basahin nga natin ito sa aklat ng John 16:33. Sa ibang mga churches, mga kapatid, hindi pinag-aaralan ito. Ang laging pinag-aaralan sa kanila, pagpapasarap ng buhay. Yun ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Sinasabi ng mga tao, kapayapaan, kapayapaan. Hindi nila ito pinag-uusapan, mga kapatid. Wala pong teaching, wala pong aral. Kasi yung mga tao sa kanila, mga kapatid, pag pinag-aaralan ito, wala pong gana. Ano po, baka hindi na sila bumalik sa susunod na session. Pero sa atin, mga kapatid, alam ko, pinapagpaunawaan tayo ng Diyos. Mayroon pong kapighatian, kahirapan na dapat ay mapaghandaan natin. Sabi ng salita ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Mismo sa salita po ng Panginoon, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan, sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Habang tayo ay nasa sanlibutan, mga kapatid, makakaranas tayo ng kapighatian. Normal yan. Kasama yan, mga kapatid, sa pagiging tao natin at pagiging Kristiyano natin. Kung ayaw natin itong kapighatian, mawawala tayo sa Diyos. Mawawala tayo sa Diyos. Kaya, ang salita ng Panginoon, pinapaunawa sa atin, mga kapatid ng Diyos, habang tayo ay nasa sanlibutan, ay mayroon tayong kapighatian. Pero, ang gusto ng Panginoon, kung bakit binababala ito, hindi para tayo discourage, kundi para po tayo ay bigyan ng inspirasyon. Sabi diyan, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Narinig ko yung kanina sinabi, Brother Wilson, Panginoon, tulungan mo kami. Hindi namin kaya ang agos ng sanlibutan. Napakalakas ang agos ng sanlibutan, mga kapatid. Pero, bahagi po yan, mga kapatid, na dapat nating paghandaan. Palakas pa po ng palakas yan, mga kapatid, Parang yan, ngayon, Kuya John, kwarto, mahina ang agos ng taibin at saka ng hibasin. Pero pag high tide na yan, mga kapatid, alala ko dito, pag lumalabas kami, mga kapatid, pag hindi mo hinataw ang makina, hindi ka makakasalungan. Kasi, mga kapatid, napakalakas ang baha. So, sa salita ng Panginoon, patindi pa po ng patindi, mga kapatid. Patindi pa ng patindi yung ating mararanasan. Kaya sa salita ng Panginoon, hindi lang po yung kahirapan. Ang pinakamatindi yung spiritual crisis. Yung po, mga kapatid, kahirapan sa buhay espiritual. Yan po ang isa sa pinakamahirap na dapat nating paghandaan. Pero makikita natin na bigay ang Panginoon ng halimbawa na dapat nating tularan. 1 Peter sa chapter 1:21, sabi niya, iniwanan tayo ng halimbawa ng Panginoon upang ating tularan. Yung kahirapan, ano po yung mga kahirapan na yan? Dalawa, mayroon pong magaan. Mga light affliction, magagaang kapighatian. Ang magagaang kapighatian, ito po yung mga magagaang kapighatian, family problem. Alam po, normal sa atin, mga kapatid, magkaroon tayo ng problema sa pamilya. Ano po, normal yan, family problem, Kuya Rick. Normal po yan. Magkaroon ng family problem. Lalo pagdating po sa pananampalataya, nakalagay po yan sa Mateo sa chapter 10. Magkakaroon ng family problem. And then yung financial problem, lalo po sa panahon natin, mahirap ng mahirap. Isa po ito sa mahirap, physical problem. Ano po yan? Sakit at karamdaman.
Di bali, mga kapatid, ang pera natin sapat-sapat lang, huwag lang magkakasakit. Ano po? Di bali, ang pera natin sapat-sapat lang, huwag lang tayong magkakasakit. Kasi pag nagkasakit tayo, mga kapatid, mauubos ang pera natin. Kaya sa salita ng Panginoon, ang tawag diyan ay magaang kapighatian. May mga light affection na sinabi si Paul, 2 Corinthians chapter 4, 17 and 18. Mga kapatid, yan pong magaang kapighatian ay training grounds natin. Tayo ay inihahanda lang ng Diyos, mga kapatid, sa malalaking kapighatian. Halimbawa, yan sa family problem, magkaroon ka ng family problem, atras ka na ba? Hindi lalo natin makakaya, mga kapatid, pag dumating ang tribulation. Itong financial problem, nagkulang lang tayo ng pera, mga kapatid, mawawala na ba tayo sa Diyos? Ito, mga kapatid, magkaroon lang tayo ng sakit at karamdaman, aatras na ba tayo? Yan po, mga kapatid, ang tawag yan, mga magaang kapighatian. Hindi pa yung malaking kapighatian. Ang malaking kapighatian, hindi pa kasi natin nararanasan. Pero sinasanay tayo ng Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng magaan. Bago ka magbuhat ng malaking barbell, ng malaking barbell, mga kapatid, kailangan mag-umpisa ka sa dumbbell. Para mabuhat natin ang mas mabigat, kailangan mag-umpisa tayo sa magaan. Yun ang purpose nito. Kaya sa salita ng Diyos, alala ko, yung mga nagbabarbell, yung po mga nag-physical training, mga kapatid, pag biglang huminto pala, nangangayayak din, nawawala ang form ng kanilang muscle. Kaya sa salita ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, ihanda tayo sa malaking kapighatian. Halimbawa, ang nag-usig sa iyo kapamilya mo, hindi mo ba siya maiintindihan? Lalo na kapag ang nang-usig sa iyo ay hindi mo kapamilya. Lalo hindi natin maiintindihan niya. Mga kapatid, baka tayo po ay lalo po, mga kapatid, tayo mawala sa Panginoon. And then, papaano po tayo maghahanda sa mga ito? Pagpapalago ng buhay espiritual. Ano niyo po? Yung kahirapan ay hindi una physical ang dapat nating palaguin. Ang dapat nating palaguin pari-pareho ang ating pong buhay espiritual. Papaano po natin makakayanan ang kapighatian? Magpalago tayo ng ating buhay espiritual. Magsanay tayo sa pagtitiis. Ang totoo, hindi pa tayo sanay sa pagtitiis. Hindi pa. Kailangan nating magsanay tayo ng pagtitiis. Kulang po ang aking. Sabi diyan, pagtitiis, pagsasanay sa pagtitiis, and then pagtitigil sa mga kasapatan, nasasapatan tayo. Sa buhay, mga kapatid, ang pinakasekreto ng masayang buhay ay ikaw ay kontento. Walang kwenta, mga kapatid, ang anumang bagay na meron tayo kung hindi natin na-enjoy ito. Yung pagiging kontento natin sa ating buhay. Basahin natin nga ito, Philippians chapter 4. Wala atang namin. Hindi ko na ilagay, mga kapatid. Sa dami po kasi ng mga verse na yan, meron na ito. Okay, mga kapatid, yung tayo po ay nasasapatan. Kailangan, papagsanayan natin yung pagtitiis. Halimbawa, wala talagang ulam. Huwag mangutang. Kung ipapangutang mo lang ulam, mga kapatid, mag-isa tayo. Alala ko yung sinabi ng isa, kung bakit daw na high blood, yung sabi ko, yung sabi pa ng pala ng Merkules, kung bakit na high blood dahil ang ulam asin. Ang sabi ko, para hindi ma-high blood, yung asin, lagyan ng tubig. Mga kapatid, kasi pwede naman yun Yung po mga kapatid kanin, lalagyan mo ng asin, lalagyan mo ng tubig, ulam na yun So mga kapatid, kailangan natin magtiis. Huwag yung walang ulam, mangungutang ka pa. Pag mga kapatid, sanayin po natin yung ating sarili sa pagtitiis. And then, nasasapatan tayo. Kung ano pinagkakalob ng Panginoon, nasasapatan tayo doon. And then, kasunod, laging pagsunod at paglilingkod. Yung pong kahirapan minsan ang nagpapa-stumble sa atin. Yung kahirapan po ang nagpapahintong sa atin. And then yung ating laging pagsunod at paglilingkod sa Diyos. And then ito, pagtulong at pagbibigay sa gawain ng Diyos. Basahin lang natin ito, medyo may kahabaan ito, mga kapatid. Meron pa naman po isang oras. Na may lagay mo nga dyan, first thing sa chapter 17, pinagtagaan ko rin po itong ilagay dito. Ilang oras ko po itong pinagawa. Kasi ang paggawa nito, mga kapatid, hindi po isang oras lang. Kaya dito sa first thing sa chapter 17, basahin po natin yung laging pagsunod at paglilingkod, pagtulong at pagbibigay sa gawain ng Diyos. Makikita natin
At si Elias na tisbita na sa mga anak ng pakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Ahab, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng habog o ulan." Sa atin, ilang bilyon na po mga kapatid ang nalulugi po sa ating pong bayan dahil sa El Nino. Ilang po mga kapatid, buwan pa lang na mayroon pong El Nino. Ito, mga kapatid, ilang taon, wala pong ulan, 3.5 years. Nagulat po ako dati mga kapatid, sa Amerika lang po nagkakaroon ng wildfire. Isang araw mga kapatid sa Benguet. Alam niyo po sa Benguet, hindi po mga kapatid mainit sa Benguet. Sa Benguet mga kapatid, yung pong higher place na yun, napakalamig doon sa Baguio. Nagkaroon po ng forest fire. Hindi ko alam kung napula na mga kapatid. Napakalaki po ng na-cover po mga kapatid doon wildfire. So makikita natin, dahil ang sabi ng mga expert, dahil sa El Nino. Ito po mga kapatid, kahirapan sa panahon nila. Hindi lang ilang buwan po ito. Hindi lang isang taon, kundi 3.5 years. So makikita natin sa salita ng Panginoon, makikita natin, basahin natin, sabi niya, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa taong ito, kundi sa aking salita." Paniniwala sa salita ng Diyos. Ito, mga kapatid, next sayo na medyo may kahabaan po ito. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsasabi, "Umalis ka rito, lumiko ka sa dakong silanganan, at magpublika sa tabi ng Batis Kirit, na nasa tapat ng Jordan, at mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos." Ito, aking iniutos. Mayroon nang nakahanda. Mayroon na mga kapatid courier. May magdadala na ng pagkain. Kay Elias. Sabi dito, wala pa mga kapatid doon sa Elias, pero nakaready na. Sabi ng salita ng Panginoon, "At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos." Past tense. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, "Aking iuutos." Hindi sinabi ng salita ng Diyos, "Aking iuutos." Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, "Aking iniutos sa mauwak." Mga uwak, hindi Kristyano po yan. Napakaning karoon. Sa gayoy na paroon siya na ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Kirit na sa tapat ng Jordan. Verse 6. "At dinalhan siya ng tinapay at laman ng uwak sa umaga." So, totoo ang salita ng Diyos. Magkakaroon po mga kapatid ng kahirapan. Pero kung tayo po ay susunod na palagi sa Panginoon, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, alam po natin may gagamitin ang Diyos para sa atin. Sabi diyan, "At mangyayari pagkaraan ng sanggayon, ang batis ay natuyo." Lahat ng resources, mauubos, mawawala. Pero sabi diyan sa kanyang salita, "Sapagkat walang ulan sa lupa, at ang salita ng Panginoon dumating sa kanya, sinabi, ikaw ay bumangon, pumarong ka sa sarita, na nauuko sa Sidon, at tumahang karoon, narito aking inutusan." Past tense naman. Mayroon na namang nakahandang courier, magpapakain, mga kapatid, kay Elias. "Aking inutusan ang isang babaeng bao." Bakit yung babaeng bao pa? Bakit hindi yung mayaman ang inutusan ng Diyos? Bakit hindi yung mayaman? Ito, babaeng bao, wala siyang inaasahan. Alam niyo po ang purpose? Iligtas ng Diyos ang babaeng bao niya. Diba? Kung papansinin natin, bakit mahirap? Bakit yung mahirap ang hinihingan? Hindi rason na tayo naghihirap, hindi tayo magbibigay. Hindi rason na tayo ay naghihirap, hindi tayo tutulong sa gawain ng Diyos. Kung bakit tayo naghihirap, dahil hindi tayo tumutulong sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, totoo po yan. Kasi kung hindi tayo tutulong sa gawain ng Diyos, mga kapatid, nahirapan po tayo pagpalaan tayo ng Diyos. Kaya may mga taong ayaw na ayaw sa bigaya. Alam niyo po, mga kapatid, yan po ay hindi po yan makakatulong sa atin. Lalo pagdating po ng panahon. Pagdating ng panahon, ang tutulungan ng Diyos, mga kapatid, yung mga masunurin. Sa salita ng Panginoon, "At aking inutusan ang isang babaeng bao roon na pakain ka." Verse 10. "Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa sarita. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang babaeng bao
ay nandun na namumulot ng mga patpat. Tinawag niya siya, sinasamo ko sa iyo, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, wala ako kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusik at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming kanin bago kami mamatay. Take note, pagkakain nila, mamamatay na sila. Pag naubos na nila, mamamatay na sila. Kasi ubos na ang lahat ng bagay. So makikita natin, wala pong ibang mga kapatid, yung isang babae doon, kundi isang dakot ng harina at kaunting patak ng langis na nasa gusik. Ito, wala na siya, mga kapatid, hinihingi pa. Wala na siya, ibibigay mo pa ba yan? Wala ka na ng pera, ibibigay mo pa ba yan sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, kailangan ma-exercise po sa atin ang pananampalataya sa iyo. Kaya dito sa salita ng Panginoon, makikita natin, bago kami mamatay. Mga kapatid, kung ating ihuhold ang anumang bagay na hinihingi sa atin ng Diyos, makakain na natin yan, pero wala ang tulong ng Diyos. Makakain nga natin, magagawa natin ang gusto natin, pero walang tulong ng Diyos. Kasi pagkatapos niyan, wala na. Okay, next tayo. Amen. At sinabi ni Ire sa kanya, huwag kang matakot. Yumaong ka, gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako. Lagi unahin natin, tamay narinig natin kanina. Ang isang paraan, mga kapatid, ng pag-survive natin sa malaking kapigatian, pag-una pa rin sa kalooban ng Diyos. Pag-una natin sa pinapagawa ng Diyos. Sabi niya diyan sa kanyang salita, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Alala ko yung tunento dito ni Kuya Sunny nung nakaraang midweek. Pero isang hari may anak na prinsesa. Sabi niya, pinamili yung isang lalaki na gutom. Sabi niya, gutom na gutom, isang linggo at hindi kumakain. Mga kapatid, sabi niya, isang kalderong lugaw at saka yung prinsesa. Ang pinili niya, mga kapatid, yung lugaw. Wala yung walang utak yun. Hindi nakaunawa. Kaya mga kapatid, sabi ng hari, kung pinili mo sana anak, kung mayroon ka ng prinsesa, maganda, mayroon ka pang lugaw. Mga kapatid, minsan, yun din ang pangako ng Panginoon sa atin. Pinipili po natin, mga kapatid, kainin na natin pagkatapos mamamatay na tayo. Kaysa ibigay natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng lahat ng bagay. Wala kasi tayong tiwala sa Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, sabi niya, ngunit igawa mo muna ako ng tinapay. Alala ko nung nakaraan, linggo, mga kapatid, alas 12 na ng gabi kami nakauwi dito. Mas sumabog yung gulong eh. Tapos yung spare, mga kapatid, hindi ko matanggal kasi nag-lock na. Hindi ko alam kung paano kami makakauwi. Salamat sa effort ni Kuya Eric. Nahiyang na ako. Sabi ko, sending pa, binigyan pa ng pangkurudo si Kuya Eric. Oo, 200. Saan aabot ang 200 mo? Kaya, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Yung pagtulong natin sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Pagtulong natin sa gawain ng Panginoon. Alala ko, kasi mga kapatid, sumabog ang gulong, wala na pong vulcanizing, wala na pong mabibilhan. Ang sabi ko, kung talagang hindi tayo makakauwi, uwi na kayo, sakay kay Kuya Eric, ako magpapaiwan na po ako. Alam mo, iwanan yung sasakyan, hindi ako nakahirap. Kaya sa salita ng Panginoon, yung pagtulong natin sa gawain ng Diyos. Sa salita ng Panginoon, yung pagtulong natin, sabi niya, at ilabas mo sa akin pagkatapos at gumawa ka ng para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ng Israel, ang gusik ng harina ay hindi makukulangan o ang banga manalangis ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng pananampalataya. Itong nalalapit kong kahirapan, mga kapatid, hindi natin kaya po yung pigilan. Pero masusolusyonan po natin yan, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagiging obedient natin, sa pagiging masunurin natin, at sa pagiging servant natin. Pagsunod at paglilingkod sa Diyos, kailangan po natin. Kasi kailanman ang lingkod ng Diyos ay hindi po pababayaan. Elias, mga kapatid, nagtiis siya.
Pero kailangan po natin, mga kapatid, sumunod sa Panginoon para makasurvive tayo sa malaking kabigatan. Pataas pa po ng pataas ang pangunahan bilihin. Nakahula po sa Biblia yan, mga kapatid. Pati accommodation ngayon sa ospital ay pataas ng pataas. Ang gamot, pataas ng pataas. Mga kapatid, kailangan nating maglingkod sa Panginoon. Okay, yan pa lang tayo sa kahirapan.